Mismong mga taga-Pag-asa Island ang naggiit na bahagi ng Pilipinas ang kanilang lugar nang bisitahin sila ng isang senador at ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Hiling nila, mga dagdag pang infrastruktura. Nakatutok si Rafi Tima. Yan ang bati ng mga estudyante ng Pag-asa Island sa pagdating ni Senadora Risa Ontiveros at Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sa kanilang lugar. Kumpara sa mga nakaraang taon, ito na raw ang isa sa pinakamataas na populasyon meron ng Pag-asa, ang kabisera ng munisipalidad ng Kalayaan. Ilan ho ngayon ang residente dito sa Pag-asa? Bali, nasa 400 po. A household families, 120. Ganyan. So yung mga bata dumami. Dumami po. Kasi yung iba dito na rin nag-aral. Transfer nila. Dala ng mga magulang. Patunay umano ito na kumpara sa China, ang Pilipinas ang may sibilyang naninirahan, naghahanap buhay at nag-aaral sa bahaging ito ng Spratly Islands. Isa na rito si Adelsa, kasama ang kanyang asawa at 4 na anak at pamilya ng kanyang mga kapatid. Basta magsipag ka lang dito, sir, hindi ka magugutom. Kahit napapaligiran ng mga barko ng China, hindi naman daw sila natatakot dahil kasama nila ang mga tropa ng militar, pulis, Coast Guard at iba pa. At para makumpleto ang serbisyo para sa mga residente ng Pag-asa, isang simbahang katoliko umano ang ipatatayo sa isla. Kanina, nagkausap sina Commodore J. Tariela at Bishop Socrates Misiona, ang Apostolic Vicar ng Puerto Princesa, kung saan napag-usapang sisimula ng groundwork sa pagtatapos ng Marso. Pero aminado ang lokal na pamahalaan na malaki ang pangangailangan nila para mapagandang infrastruktura sa isla. Ibang-iba sa artificial island ng China sa katabing Subi Reef na kapag magandang panahon ay makikita ang naglalakiang gusali, radar dome at tower. Pabalik ng Palawan, kita rin mula sa aming sinasakyang Coast Guard caravan plane ang Mischief Reef, ang isa pang artificial island ng China. Ang bahura na tinabunan ng lupa ng China para gawing base militar nasa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Malaki ang pagkakaiba sa katabing Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang lumang BRP Sierra Madre, ang tahanan ng maliit na puwersa ng mga sundalong Pilipino. Bukod sa barko na may solar panel, mga communication antenna at isang maliit na bangka, wala nang iba pang istruktura sa malawak na bahura. Saglit na nakausap ni Senadora Ontiveros sa mga sundalong nakaistasyon sa lumang barko sa kabila ng mayat-mayang radio challenge ng mga Chinese mula sa katabing Subi Reef. Ayos naman po kami dito, ma'am. Senator. Mabuti po. Kita po namin kayo mula dito sa taas. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, ma'am. 第二就是这是中国移交，民生中国打交不一定有立即的。 Rinig niyo yung party line. Sandali lang ang biyahe ni Senadora Risa Ontiveros at Commodore J. Tariela dito sa West Philippine Sea at sa munisipalidad ng Kalayaan. Pero sapat na 2 oras na ito para makita at marinig kung ano talaga ang sitwasyon sa lugar na ito. Kung mas marami raw sanang makarating dito at makabiyahe, mas maiintindihan kung bakit kailangan itong ipaglaban. Samantala, inakusahan ng Philippine Coast Guard ang China ng signal jamming habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Operation ng mga barko ng Pilipinas malapit sa Bao de Masinloc. Ayon kay Tariela, unang beses nila itong naranasan. Magsasagawa raw sila ng nararapat na mga hakbang sakaling maulit ang insidente. Mula dito sa West Philippine Sea, para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.